At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok, at sinabi kay Faraon, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon, upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang." At sinabi ni Faraon, "Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig, upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon, at saka hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel." At kanilang sinabi, "Ang Diyos ng mga Ebreo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglakbay na 3 araw sa ilang, at maghain sa Panginoon naming Diyos, baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak." At sinabi sa kanila ng hari sa Ehipto, "Bakit kinakalaga ninyo, Moises at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Pumaroon kayo sa mga atang sa inyo." At sinabi ni Faraon, "Narito, ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon, at inyong pinapagpapahinga sila sa mga atang sa kanila." At ng araw ring yaon ay nag-utos si Faraon sa mga tagapagpaatag sa bayan at sa kanilang mga puno na sinasabi, "Huwag na ninyong bibigyan ang bayan ng dayami sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati. Sila ang pumaroon at magtipon ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga laryo na kanilang ginagawang dati ay siya rin ninyong iaatang sa kanila. Wala kayong babawasin, sapagkat sila'y mga pagayon-gayon, kaya't sila'y dumadaing na nagsasabi, 'Bayaan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos.' Pabigatin ninyo ang gawain ng mga lalaki, upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaan ng salita." At ang mga tagapagpaatag sa bayan ay nagsilabas, at kanilang sinalita sa bayan na sinasabi, "Ganito ang sabi ni Faraon, hindi ko kayo bibigyan ng dayami. Yumaon kayo ng inyong sarili, kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha, sapagkat walang babawasin kaunti man sa inyong gawain." Kaya't ang bayan ay nangalat sa buong lupain ng Ehipto, na humahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami. At hinihigpitan sila ng mga tagapagpaatag na sinasabi, "Tapusin ninyo ang inyong mga gawa, ang inyong gawain sa araw-araw, na gaya ng mayroong kayong dayami." At ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na ipinaglalagay sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Faraon ay nangapalo, at sa kanila'y sinabi, "Bakit hindi ninyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon sa paggawa ng laryo na gaya ng dati?" Nang magkagayoy, ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Faraon na nagsasabi, "Bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin? Walang anumang dayami na ibinibigay sa iyong mga alipin, at kanilang sinasabi sa amin, 'Gumawa kayo ng laryo,' at narito, ang iyong mga alipin ay nangapapalo, ngunit ang salay nasa iyong sariling bayan." Datapwat kanyang sinabi, "Kayo'y mga pagayon-gayon, kayo'y mga pagayon-gayon, kaya't inyong sinasabi, 'Bayaan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon.' Kayo nga yumaon ngayon at gumawa, sapagkat walang anumang dayaming ibibigay sa inyo, at gayunmay inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo." At nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel na sila'y nasa masamang kalagayan, nang sabihin, "Walang mababawas sa anuman sa inyong mga laryo, sa inyong gawain sa araw-araw." At kanilang nasalubong si Moises at si Aaron, na nagsitayo sa daan, pagkapanggaling kay Faraon. At sinabi nila sa kanila, "Kayo naway tunghan ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayuan ay ginawa mong nakamumuhi sa mga mata ni Faraon, at sa mga mata ng kanyang mga lingkod, na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami ay patayin." At si Moises ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, "Panginoon,
Bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Faraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito, at ni hindi mo man iniligtas ang iyong bayan.